Katuwa ka dyan. Alas 3 ng madaling araw. Simula na ng paglalakbay ng mga kabataang ito. May importante silang lakad at malayo-layo pa ang kanilang tatahakin. Inabot ng halos 3 oras ang kanilang paglalakad. Ang kawakas, narating din nila ang kanilang destinasyon. Ang eskwelahan. Isa si Maricel Padera sa mga mag-aaral ng Palanas Masbate na araw-araw naglalakad ng mahigit 7 kilometro papasok sa eskwela. Minsan po kasi hindi ko na kaya. Minsan nagkakatulog sa oras ng klase. Nag-exercise lang para mag-relax lang ng kaunti para malaman yung tinuturo nila sa amin. Hindi naman lahat ng paaralan singlayo ng kina Maricel. Pero hindi maikakailang maraming bata pa rin ang naglalakad ng 6 hanggang 7 kilometro papuntang eskwela sa araw-araw. Kaklase ni Maricel at kanyang ate na si Sheila. Nung kinder ako, nagkasakit ako. Nag-enroll kami ng grade 1 class kami. Bagamat mahirap ang pinagdadaanan bago makapasok sa eskwelahan, pursigido pa rin ang magkapatid na makatapos. Guro po. Opo. Kasi gusto kong tapos yung iba kong kapatid. Nung araw na yun, walang teacher sa klase nila. Kaya ang nagtuturo, kapwa estudyante. Kailangan nang isip natin. Ayon sa mga mag-aaral, hindi nakaiba ang mga eksenang katulad nito. Talagang kulang ang mga teacher. Ang subject ko talaga na dapat tuturuan yung TLE. Kaya lang dahil sa kulang ng guro, walang magtuturo sa biology, for the meantime, ako muna nagtuturo. Isinulat ng batang sinalin ang laman ng kanilang libro sa butas na blackboard. Kokopyahin ito ng kanyang mga kaklase. Ba't mo pinapasok sa kanila yun? Kasi isa lang yung aklat namin. Bakit kailangan kopyahin? Upang meron silang picture na pag-aralan. Bukod sa kakulangan sa libro, kulang din ang mga classroom. Ang klase nga ni Nalin, ginaganap na lang sa subong ito. Maya-maya pa, oras na ng pananghalian. Kanya-kanya ng bili ng 5 piso kulang ang mga estudyante. Si Sheila, nananghalian na rin. Ang kanin na kanyang inalmusal, ang siya na rin baon niya sa pananghalian. Wala siyang ulam. Sanay na raw sila sa ganitong sitwasyon. Kaunting tiis na lang naman daw at magtatapos na sila ng high school. Gusto sanang magkolehiyo ng magkapatid, pero mukhang hindi nila ito mararating. Magtatrabaho na lang po para makatulong sa pagharap buhay ng aming pamilya. Agiging natulong sa bahay, ganyan. Tila singlayo ng kanilang paaralan ang kanilang mga pangarap na makatuntong man lang ng kolehiyo. Ang Chofilo Elementary School sa Miyabas, Masbate, parang isang pitik na lang, matutumba na. Tingnan niyo naman ang wall. Oh, gumagalaw-galaw na, umuuga na talaga siya. Yun talaga sa mga bata. Wala ako
talagang bagong building. Ito, nung grade 1 ako, dito ako napasok noon eh. Ngayon, 40 years old na ako. Andun na naman ako, nagtuturo na. Hanggang ngayon, still standing po siya. Pangalawang mas bate sa mga pinakamahirap na probinsya sa bansa at kung gaano kasalat ang lugar sa kayamanan, siya namang dami ng problema sa edukasyon. Sa kabila nito, may mga pursigido. Isa na rito si Merlina. 52 anyos na, pero ngayon pa lang nagsisimulang mag-high school. Mas matanda pa si Merlina sa kanyang teacher. At parang anak na niya ang kanyang mga kaklase. Ma'am! Kaya gusto ko gayud mag-eskwela, isang durang na ako. Nagpurbal gayud ako pag-eskwela. Kay kahilig ko gayud untani ang ginikanan ko laan habang mag-eskwela. Matagal din na panahon niyang hinintay ang magkaroon ng high school sa kanilang lugar. Pero marami pa rin ang kailangang ayusin. Gaya na lang ng kunis-kunis nilang pitsara. Kulang gayud kami, ma'am. Kagamitan. Kulang. Ano yan, gayud kung may libro na tag-irisad, kada subject untani may libro na tag-urusad, sa ayo, o garing kayo. Kulang gayud. Kung tutuusin, swerte pa nga ang lugar ni Merlina. At kahit paano, may tinatayong eskwela sa kanilang barangay.